napili-pili sa kanila mga propita, at kami ay mga Muslim. May ibig sabihin mga propita at kami mga Muslim. Pag sabi mong Muslim, ang reliyon ay Islam. Sabi naman hindi totoo yan. So, mapilitan kami mga Muslim magtanong sa Biblia. Saan po mabasa sa Biblia na si Jesucristo Kristiyano? Mapilipilitan kami ngayon. Dahil hindi sila maniwala eh. Yung mga pare, mga pastor, debatidor, faith defender, Catholic faith defender, hindi maniniwala sa sinasabi sa Quran. So mapipilitan kami ngayon magtanong, saan po sa Biblia nga nagsasaad dito sa Biblia nga si Jesucristo ay Kristiyano? O Romano Katoliko na lang? Pagbigyan natin mga Romano Katoliko? Or Sabadista si Jesucristo? Or Jehovah's Witness si Jesucristo? Wala rin. Pero makita natin ang gawain ni Jesucristo dito sa Biblia ay gawain ng Muslim. Bakit? Paano ba magdasal ang mga Muslim? Ay nagpatira pa sa lupa? Ang mga Muslim, kung sinakakita ang mga Muslim, yung noo ay nilalapat po sa sahig o sa lupa. Dito si Jesucristo nagdasal, Mateo 26, versikulo 39. Si Jesucristo nagdasal at nagpatira pa sa lupa. Dito. At si Jesucristo ay nag-aayuno. Nag-aayuno si Kristo. Walang laman, nagugutom dahil walang tubig, walang pagkain. Saan mabasa? Mateo 4, versikulo 1 hanggang 10. Si Jesucristo ay nag-aayuno. Ano pa ang pag-ayuno ni Jesucristo? 40 days and 40 nights. Walang tubig, walang pumasok sa lalamunan. Ang pag-ayuno ba ng Romano Katoliko at pag-ayuno ng Sabadista? Ganon? Ang sa Romano Katoliko, ang bawal karne lang. Mag-ayuno ang Romano Katoliko, 3 araw lang. Sa isang taon, 3 araw lang. Ang bawal, baboy lang. Baka. Pero pwedeng kakain ng puto, pwedeng kakain ng itlog, pwedeng kakain ng bibingka, pwedeng kakain pandesal. Nag-ayuno daw yun. Ano bang itimplada? Si Jesucristo, walang kinakain, walang tubig, pumapasok sa lalamunan, at sumisigaw, sumusunod kami ni Kristo, subalit yung pag-ayuno nila ay kumakain sila. At yung pagdadasal ng mga Romano Katoliko ay hindi gaya ng pagdadasal ni Jesucristo. Ano pagdadasal ng mga Katoliko? Ano pang kakasal nila? Abi nako. Hindi na ako na lang. Abi Maria. Abi Maria, napuno ka sa grasya, bulahan ka sa mga babae ngayon. Ito, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hindi naman yan ang turo ni Jesucristo eh. Walang turo ni Jesucristo na ganun. Sino pa magtanong? Ikaw, Charlie, magtanong ka. Magtanong ka dito. Halika. Okay, sir. Dito ka, magtanong ka. Saan ka sa atin, sir? Sa Pilipinas, ano? Sa Pilipinas, siyempre. Pilipino eh. Ito talaga. Nagbibiro ka palagi. Kabayan yung ano ba? Di ba ang sabi mo pagka ang tao yung naging inosente at sumunod-sunuran sa Katoliko, sila ba, paano sila maliligtas kung halimbawa namatay sila? Ay naging biktima lang sila ng pagkakataon, di nila alam yung sinusunod nila na sila mali. Okay. Sila ba'y maliligtas? Mga nauna ba ng mga namatay na? Sandali lang, tanong muna ako, sir. Ikaw ba'y Romano Katoliko? Romano Katolika? Hindi lang sila ang hindi maliligtas, kasama ka doon. Hindi, ko nga sabihin nga yung mga naging inosente nga dahil hindi nila alam na yung sinusundan nila mali ba o tama. Alhamdulillah. Paano sila maliligtas doon? Yung patay na, yung namatay na. Oo, mga namatay na. Kasi wala, sabi mo nga kanina, naging biktima lang sila ng tama. Pati ikaw, biktima ka rin. Paano mga tao? Maganda ito si Igzon. Pangalan nato, Igzon? Oscar. Brother Oscar. Tama yung tanong ni brother. Wala itong kasalanan eh. Yung mga simple na mga Kristiyano, walang kasalanan lang eh. Tanungin mo sila, kinagisnan namin yan eh. Kinagisnan, anong masisisi mo sila? Kinagisnan nila. Wala silang kasalanan. Kasi yung hindi nakakarinig. Yung hindi nakakarinig sa Islam, yung tanong mo kanina, paano yung namatay? Na walang kasalanan, na ibig sabihin, inosente. Hindi nakarinig sa Islam. Ngayon, ikaw, wala ka ng excuse, nakakarinig ka na sa Islam. O yung noong hindi nakarinig sa pananampalataya ng Islam, pag hindi sila nakarinig, namatay sila, hindi nakarinig ng Islam, sa araw ng pagkabuhay muli, bubuhayin sila ni Allah at bigyan sila ng pagsusulit. Kasi si Allah ay pinakahustisya.
bigyan sila ng pagsusulit. Suppose, example lang ha, stagfirullah. Example lang, hindi ko man alam. Sino po ang Diyos? Ako or si Jesus? Kung ipiliin nila na ikaw ang Diyos, salba sila. Ikaw ang Diyos nga si Allah. Pero kung sabihin nila, ang Diyos Jesu Kristo, patay. May pagkakataon po sa Islam. Witness itong ustad namin, itong teacher namin, witness na may pagsusulat. Ustad, dito ka nga. Di ba ustad, tama yung sinabi ko. Pag mali yung sinabi ko, hindi akong paparusahan, ito ang ustad. Dahil nandito yung ustad eh. Pag ang tao, ulitin ko, pag hindi nakarinig sa Islam, namatay siya, buhayin siya muli, bigyan siya ng pagsusulit ng Panginoon. Supposing, sabihin ng Panginoon, bigyan sa pagsusulit. Inom ka ng bino o alak. Inom ka ng alak o hindi. Sabihin niya, hindi, ayaw ko. Swerte, hindi. Ligtas siya. Pero sabi niya, akin na nga. Mayroon pa dyan? Patay. Imperno, ang labas. Huwag ka kakain ng pili ka, baboy. Pili ka. Sabi ng Panginoon eh. Sabi ko, huwag ka kakain ng baboy. Ngayon, kakain ka ng baboy, hindi. Anong sagot niya? Hindi. Libre siya. Pero yung mga Katoliko ngayon, habhab sa baboy dong. Talagang, sarap baboy. Bawal ang baboy. Sa Biblia, bawal ang baboy. Di ba? Oo. Ha? Leviticus 11:7. Babasaya pa sa Isaiah 66 at 65. Bawal ang baboy. Kasama sila sa mga taong kumakain ng daga. Itatapon sa impernong apoy. Kumakain ng baboy. Sabi nila, hindi naman ng baboy, lechon eh. Pero baboy pa rin siguro. Kahit lechon, ustad. Okay. Ano ba sila pang tanong? Saan ba yung mga Muslim na babae nila? Nakapalabuhan ba yung sabihin? Ang pagtalukbong po, yung sa ulo or sa mukha? Yung dito. Kasi mayroong sa ulo lang, mayroon din kasama ang mukha. May ganun dalawa pa. Okay. Okay. Sa Islam po, sa Islam, ang compulsory, yung ibig sabihin obligasyon, yung pagtabon sa ulo, at sa katawan, maluag at mahaba, ang ipalabas lang yung normal, yung kamay at mukha. Ang tanong, bakit mayroong mga babae na nagtakip sa kanilang mukha? Extra na lang yun na makabutihan. Example ha, hindi nyo maintindihan, extra na kabutihan, hindi nyo maintindihan. Okay, simple na tanong, bakit ba tayo nagdamit? May imagine nyo kung walang damit tayo lahat dito? Ha? Imagine nyo nga, wala tayong lahat damit dito, anong itsura natin? Walang pagkakaiba sa mga ipis. Wala ding damit ang ipis eh. Di ba? Okay, bakit tayo nagdamit? Para matakpan ang ating pagkatao, katawan. Okay? Iba tayo sa hayop. Nagtakip tayo ng katawan. Ibig sabihin pala, ang pagtatakip, masama, hindi. Hindi. Ang pagtatakip pala sa katawan ay protection. Kagandahan. Kung tinakpan ng ulo, masama na? Hindi. Extra nga protection. Extra nga kabutihan. O tinakpan ng mukha, extra pa rin nga kabutihan. Bakit? Minsan may mga sa ganda ng mga Arabiana dito. Minsan, baka nakakita ka ng Arabiana, ang mata ng iba magkakasala ka. Baka madapa ka or mahawakan mo. Di ba? So, may mga babae rin nga nahihiya sila titingnan. May mga babae nga pag tinitigan. Kasi yung lalaki, lalo ng mga Pilipino, pag makakita ng mga dalagang ang ganda, ang tangos, ang puti ang mata niya, medyo may pagka-blue, halos kakainin na lang nila. Halos kakainin. So, hindi natin masisisi na yung mga babae na takot sila kakainin, kasi kakainin talaga yung mga Pilipino. Hindi sa physical, pero sa isip ko lang na. Tapos na. Tapos na. Pag nakakita sila maganda, tapos na. Di ba? Tayong mga lalaki, nakakita tayo ng babae nagpantalon na putok na putok, yung pantalon niya, tapos na. Dito tapos na. So, mas maganda talaga maluag at nakatakip. Hindi yung sa pilitan yung pagtakip, pero nandyan sa kanya kung takpan niya yung mukha. Pero ang pagtakip po, ibig sabihin ay pag-cover, pagtago sa mga masailan na lugar. At disinti po ang pagtakip. Kasi imagine mo, nagsasalita ako, brother, dito lang ang takip sa ibabaw, dito wala. Ang hirap siguro, nasira. Ganito lang sa ibabaw, sa baba, wala. So ang pagtatakip po ay pagdisente. Ano pa?